Mga kulugo at papiloma sa leeg, kilikili, likod, ang mga maliliit na sugat na ito na lubhang nakakaisturbo sa atin, sa aspeto ng kagandahan at kung minsan ay nag-aalala pa tayo. Totoo bang maaaring mawala ang mga ito sa pamamagitan ng isang bagay na magagawa mo sa bahay? Ang maikling sagot ay oo. Ang tapat na sagot ay ang tunay na solusyon ay mas simple at ligtas kaysa sa gusto mong paniwalaan ng internet. Ako si Dr. Fernando Reyes at pagkatapos ng mahigit 20 taong karanasan bilang doktor, kung may isang bagay na paulit-ulit kong nakikita, iyon ay ang pagkabigo sa mga mata ng aking mga pasyente, lalo na sa mga matatanda na pumupunta sa klinika na pagod na sa pakikipaglaban sa mga mantsa sa balat. Nasubukan na nila ang lahat, nagastos na ng pera sa mga gamot na walang epekto, at, sa pinakamasama, inilagay na nila sa panganib ang kanilang kalusugan sa mga pamamaraan na lubhang mapanganib. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang eksaktong pamamaraan na ibinabahagi ko sa kanila. Hindi ito isang mahiwagang solusyon o walang laman na pangako. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa mapanganib na mga gamot sa bahay na maaaring mag-iwan ng peklat o impeksyon. Ito ay isang hakbang-hakbang na lubhang simple, ipinaliliwanag sa praktikal at ligtas na paraan upang maunawaan mo kung ano talaga ang nasa iyong balat, kung bakit ito lumalabas, at ang pinakamahalaga, kung paano mo ito maaaring paalisin ng tuluyan. Kaya kung handa ka ng tumigil sa pagtatago ng iyong leeg o kilikili at nais mong mabawi ang katahimikan ng pagkakaroon ng malusog na balat, manatili ka sa akin dahil ang impormasyon na ibabahagi ko ngayon ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng solusyon, kundi magbibigay din ng kaalaman at kapangyarihan sa iyong sariling kalusugan. Ang mayroon ka ay talagang isang kulugo bago ka tumakbo upang maghanap ng solusyon. Ang unang hakbang, ang pinakamahalaga sa lahat, ay mag-pause at tanungin natin ang ating sarili. Ito na nasa aking balat ay talaga bang isang kulugo? Sa aking karanasan, ang napakalaking bahagi ng mga pasyente na pumupunta sa aking klinika na nag-aalala tungkol sa mga kulugo ay talagang may ganap na ibang bagay. At ang pagkalito na ito, ang ugat ng halos lahat ng kabiguan sa mga paggamot sa bahay. Maglagay tayo ng kaunting ayos. Ang balat ay nagsasalita sa atin, ngunit kailangan nating matutong bigyang kahulugan ang kanyang wika. Pangunahin ay may dalawang uri ng sugat na paulit-ulit na nalilito ng mga tao. Ang tunay na mga kulugo at ang mga acrocordones na kilala rin bilang papiloma. Isipin mo sila bilang dalawang malayong pinsan. Magkatulad sila, ngunit sa kaibuturan ay walang kinalaman. Magsimula tayo sa tunay na mga kulugo. Ang isang kulugo ay talagang resulta ng impeksyon. Ang may kasalanan ay isang karaniwang virus na tinatawag na human papillomavirus o HPV. May higit sa 200 uri ng virus na ito at ang karamihan ay hindi nakakapinsala at nagdudulot lamang ng mga sugat na ito. Malamang na lahat tayo ay nalantad na rito sa ilang pagkakataon. Ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng direktang paghipo, balat sa balat, o sa pamamagitan ng mga ibabaw tulad ng sahig ng pampublikong paliguan o isang ibinahaging tuwalya. Ang virus ay oportunista. Ginagamit nito ang maliliit na hiwa o gasgas upang makapasok sa pinakamababaw na layer ng balat. Kapag nasa loob na, ito ay nagbibigay ng utos sa ating mga selula na paramihin. At ang walang kontrol na pagpaparami na iyon ang bumubuo sa sugat na tinatawag nating kulugo. Paano makilala ang isang karaniwang kulugo? Karaniwang matigas, matibay at mag-aspang sa paghipo, tulad ng maliit na kuliplor. Kung titingnan mo ng malapitan, kung minsan ay makikita mo ang maliliit na itim na tuldok sa loob. Maraming tao ang naniniwala na mga ugat iyon, ngunit sa katunayan ay maliliit na namuong daluyan ng dugo. Lumalabas lalo na sa mga kamay at daliri, ngunit pati na rin sa mga tuhod o sa talampakan ng mga paa, kung saan tinatawag natin silang plantar warts at maaring sumakit kapag lumalakad. At dito ang susi na salita. Ang mga kulugo dahil sa virus ay nakakahawa. Maaaring kumalat sa ibang bahagi ng iyong katawan o maipasa sa ibang tao. Ngayon naman ay lumipat tayo sa pangunahing sanhi ng karamihan sa mga pagkalito, ang acrocordon. Ito ang mga sikat na maliliit na piraso ng laman o papiloma na lumalabas ng madalas sa leeg, kilikili, singit, sa ilalim ng dibdib o sa mga talukap ng mata. Nakakaapekto sa napakalaking porsyento ng populasyon, halos kalahati ng mga matatanda na higit sa 30 taong gulang. At dito ang pangunahing pagkakaiba. Ang mga acrocordones ay hindi sanhi ng virus. Uulitin ko, walang kinalaman sa HPV,
kaya hindi sila nakakahawa. Hindi mo sila maipapasa sa sinuman ni hindi sila ipinasa sa'yo. Ang isang acrocordon ay simpleng maliit na benignong paglago ng iyong sariling balat. Ito ay binubuo ng mga hibla ng collagen at daluyan ng dugo na nakulong sa isang layer ng balat. Sa paningin ay iba rin sila. Hindi tulad ng kulugo na matigas at magaspang, ang acrocordon ay karaniwang malambot at gumagalaw. Nakabitin ito sa balat na may maliit na tangkay, parang maliit na supot. Ang kulay nito ay maaaring kapareho ng iyong balat o bahagyang mas madilim. Kaya, bakit lumalabas? Kung hindi virus, ano ang sanhi? Ang agham ay tumuturo sa ilang mga kadahilanan. Ang una ay halata, ang pagkuskos. Hindi aksidente na lumalabas sa mga tiklop. Ang leeg kung saan humihimas ang damit ang kilikili ang singit mga lugar, kung saan ang balat ay nagkukuskos sa sarili o sa damit. Ngunit may isang panloob na kadahilanan na mas nagpapakita at para sa akin ay susi na maunawaan ng aking mga pasyente. Ang maraming paglitaw ng acrocordones ay malakas na nauugnay sa ating metabolic na kalagayan, particular sa insulin resistance. Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng simple. Ang insulin ay ang hormone na gumagana bilang susi, na nagpapahintulot sa asukal sa dugo na pumasok sa mga selula upang gamitin bilang enerhiya. Kapag kumakain tayo ng maraming asukal at pinong harina sa loob ng maraming taon, ang ating mga selula ay maaaring maging bingi sa senyales ng insulin. Upang makabawi, ang pancreas ay gumagawa ng higit pa at higit pang insulin na lumilikha ng sobra sa dugo. At ano ang kinalaman nito sa balat? Ang insulin ay isa ring hormone na nagpo-promote ng paglago. Ang mga mataas na antas na iyon sa dugo ay maaaring magbigay ng utos sa mga selula ng balat na paramihin ng higit sa normal na bumubuo ng mga acrocordones. Kaya napakakaraniwang makita ito sa mga taong may sobrang timbang, metabolic syndrome o type 2 diabetes. Kaya sa maraming kaso ang mga maliliit na piraso ng laman na iyon ay hindi lamang problema sa kagandahan, kundi isang maliit na senyales ng babala na ipinapadala ng iyong balat tungkol sa iyong panloob na kalusugan. Upang tapusin, may iba pang dalawang sugat na kung minsan ay nalilito. Ang isa ay ang seborrheic keratosis, ang maling tinatawag na kulugo ng edad. Hindi sila kulugo at hindi viral. Karaniwang mga brown o itim naman siya na may anyong parang wax, parang nakadikit sa balat. Hindi mapanganib. Ang isa pang sugat na dapat bigyang pansin ay ang nunal o nevus. Kung isang nunal na matagal na ay nagsimulang magbago ng hugis, kulay, sukat, o kung may bagong lumitaw na may kakaibang anyo na dumudugo o nangangati, iyon ay hindi dapat balewalain. Ito ay isang senyales upang kumonsulta sa isang dermatologist nang walang pag-aalinlangan. Sa kabuuan, kung ang sugat ay matigas, magaspang at nasa iyong mga kamay o paa, malamang na ito ay isang viral na kulugo. Kung ito ay malambot, nakabitin sa maliit na tangkay at nasa iyong leeg, kilikili o singit, ang pinakamalaki ay ito ay isang acrocordon. Ang pag-unawa dito ang unang malaking hakbang patungo sa solusyon dahil ang pagtrato sa isang acrocordon bilang kulugo ay hindi lamang walang saysay, kundi, tulad ng makikita natin ngayon, maaaring mapanganib. Pagdibang sa mapanganib na mga gamot sa bahay. Ngayon na alam natin ang pagkakaiba, maaari nating maunawaan kung bakit nabibigo ang maraming gamot sa bahay at, mas masahol pa, bakit maaaring maging panganib. Ang internet ay puno ng mga milagrosong solusyon na, mula sa aking pananaw bilang doktor, nagpapahid ng balahibo. Nais kong sabihin sa iyo ng buong tapat ang mga pamamaraan na hindi mo dapat subukan. Ang pinakasikat para sa mga acrocordones ay ang pagtali ng sinulid. Ang lohika ay tila simple. Putulin ang supply ng dugo upang matuyo at mahulog. Mukhang epektibo, di ba? Ngunit ang realidad sa isang hindi sterile na kapaligiran tulad ng iyong bahay ay lubhang iba. Ang unang malaking panganib ay ang impeksyon. Isipin mo, ikinukulong mo ang isang buhay na tissue at lumilikha ng sugat. Ang sinulid, ang iyong mga kamay, ang balat. Wala sa mga iyon ay sterile. Ang mga bakterya ay maaaring sumalakay sa lugar at magdulot ng cellulitis, isang impeksyon na nagdudulot ng pamumula, sakit at pamamaga, at maaaring mangailangan ng antibiotics. Maniwala ka sa akin, nakakita na ako ng mga pasyente na pumupunta na may namamagang leeg at nana dahil sa simpleng sinulid. Ang pangalawang panganib ay ang pagdurugo at peklat. Kung ang acrocordon ay medyo malaki, kapag nahulog ay maaaring magdulot ng mahirap pigilin na pagdurugo. Bukod dito,
Ang proseso ng necrosis na iyon ay hindi malinis, at kapag gumaling ay malamang na mag-iwan ng peklat na mas masahol kaysa sa orihinal na sugat. At ang pangatlong panganib, ang pinakamalala, ang pagkakamali sa diagnosis. Sigurado ka ba ng 100% na ang iyong itinatali ay simpleng acrocordon? Bagaman bihira, ang ilang uri ng kanser sa balat ay maaaring magmukhang bukol. Kung aalisin mo ito sa bahay, mawawala ang pagkakataon na suriin ito ng doktor. Maaaring sinisira mo ang isang mahalagang senyales ng babala. Ang pangalawang grupo ng mapanganib na gamot ay ang pagtatangka na putulin ang sugat sa bahay, gamit ang gunting, labaha o pang-ayos ng kuko. Dito tumataas ng husto ang mga panganib. Ang panganib ng pagdurugo ay napakataas. Ang pag-sterilize ng gunting gamit ang alak ay hindi kapareho ng surgical sterilization, kaya nananatiling napakalaki ang panganib ng impeksyon. At huwag nang banggitin ang sakit. Naalala ko ang kaso ng isang lalaki na dahil sa hiya ay sinubukang putulin ang ilang papiloma sa kanyang kilikili gamit ang pang-ayos ng kuko. Natapos sa emergency dahil sa pagdurugo, sakit at impeksyon na nangailangan ng matinding paggamot? Ang resulta, isang kilikili na puno ng peklat at isang takot na hindi niya malilimutan. Ang pangatlong pamamaraan na lubos kong inirerekomenda na iwasan ay ang paggamit ng mga acid ng walang kontrol. Sa internet ay inirerekomenda ang paggamit ng suka ng mansanas, katas ng dayap o mga bagay na mas masahol. Ang problema ay ang mga acid na ito ay hindi nagdidiskrimina. Sinusunog nila ang sugat pati na ang malusog na balat sa paligid na nagdudulot ng chemical burns, iritasyon, at muli, mga peklat. Alam kong ang tukso ng paghahanap ng mabilis at murang solusyon ay malaki. Nakakaistorbo ang mga sugat na ito, nakakaapekto sa pagpapahalaga sa sarili, at nais nating mawala na agad. Ngunit ang aking tungkulin bilang doktor ay ilagay ang iyong kaligtasan sa unahan. Ang mga panganib ng mga pamamaraang ito ay higit na lumalampas sa anumang posibleng benepisyo. Ang impeksyon o peklat ay masyadong mataas na halaga para makatipid sa isang konsultasyon. Ang tamang landas ay hindi ang pinakamabilis, kundi ang pinakaligtas. At tungkol doon ang pag-uusapan natin ngayon, ang paghahayag ng pamamaraan, ang ligtas at epektibong solusyon. Mabuti, naipaliwanag na natin kung ano sila at higit sa lahat kung ano ang hindi gawin. Ngayon naman ay pumunta tayo sa punto ng pamagat, sa pamamaraan na talagang gumagana at ligtas. Ngunit malinaw, hindi ito mahiwagang formula. Ito ay isang protokol batay sa kaalaman, kaligtasan at pasensya. Binubuo ito ng 3 hakbang. Ligtas na pagkilala, kontroladong aksyon at pagkilala sa mga limitasyon. Hakbang 1 ang ligtas na pagkilala sa bahay. Bago hawakan ng anumang bagay, maglaro tayo ng mga detektib sa iyong balat. Ito ay hindi kapalit ng doktor, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng kapangyarihan. Tanungin mo ang iyong sarili ng mga susi na 5 tanong. Nasaan ito? Sa lugar ng tiklop tulad ng leeg o kilikili, tipikal ng acrocordones, o sa mga kamay o paa, tipikal ng mga kulugo? Anong hugis? Malambot ba at nakabitin sa maliit na tangkay? Nagmumungkahi ng acrocordon, o matigas, patag sa base at magaspang? Tumuturo sa kulugo. Anong kulay? Kulay balat o uniformeng kayumanggi? Tipikal ng acrocordones. May itim na tuldok sa loob. Katangian ng mga kulugo. Ingat kung ang sugat ay may maraming kulay, napakaitim o ang mga gilid ay hindi regular. Huminto rito. Ito ay pulang bandila para kumonsulta sa doktor. Nagbago ba? Mabilis na lumaki? Nagbago ng hugis o kulay? O dumudugo ng walang dahilan? Anumang mabilis na pagbabago ay dahilan para sa agarang konsultasyon. Mayroon ka bang kondisyong medikal? Diabetes? Problema sa sirkulasyon? Mahina ang immune system? Kung gayon, mas malaki ang iyong panganib ng impeksyon at mas mababa ang kakayahan mong gumaling. Sa mga kasong ito, ang rekomendasyon ay laging huwag gumawa ng anumang bagay sa bahay at kumonsulta. Kung pagkatapos ng pagsusuri sa sarili na ito ay lahat ay tumuturo sa isang maliit at matatag na acrocordon o sa isang karaniwang kulugo at ikaw ay malusog kung gayon at kung gayon lamang maaari kang lumipat sa susunod na hakbang. Hakbang 2, ang kontroladong aksyon, ang ligtas na protokol sa bahay. Dito naghihiwalay ang mga landas. Ang paggamot para sa isang kulugo ay hindi kapareho sa para sa acrocordon. Protokolo para sa karaniwang mga kulugo sa mga kamay at paa. Ang pinakaligtas at suportado ng agham na pamamaraan upang gamutin ang karaniwang mga kulugo sa bahay ay ang mababang konsentrasyon ng salicylic acid. Ito ay ibinebenta ng walang reseta sa mga botika bilang likido, gel o patch.
Gumagana ito sa pamamagitan ng dahan-dahang pagtunaw sa mga layer ng kulugo. Ang susi ay ang pasensya at sundin ang proseso ng buong buo. Maaaring tumagal ng mga linggo o kahit buwan. Ang eksaktong hakbang-hakbang ay ito. Paghahanda sa gabi. Ibabad ang lugar sa maligamgam na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto upang lumambot ang balat. Patuyuin at banayad na kuskusin. Patuyuin ng mabuti gamit ang isang disposable nail file, lubhang mahalaga na disposable. Kuskusin ng banayad ang ibabaw ng kulugo upang alisin lamang ang patay na balat. Huwag hanapin na dumugo. Pagkatapos itapon ang file. Proteksyon sa malusog na balat. Ito ang trick na halos walang gumagawa. Gamit ang kaunting petroleum jelly, protektahan ang lahat ng malusog na balat sa paligid ng kulugo. Lumikha ng hadlang upang ang acid ay hawakan lamang ang sugat. Paglalagay. Maglagay ng maliit na halaga ng produkto ng salicylic acid ng direkta sa kulugo. Takpan. Takpan ang kulugo ng band-aid o plaster. Sa susunod na umaga, alisin ang dressing at hugasan ang lugar. Pag-uulit. Ulitin ang prosesong ito tuwing gabi. Ang katapatan ang nagbibigay ng resulta. Kung ang balat sa paligid ay namumula, itigil ang paggamot sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay ipagpatuloy. Protokolo para sa mga acrocordones, papiloma. Dito ang focus ay iba. Ang tunay na punto ng pamagat ng video ay hindi isang mahiwagang cream, kundi ang pag-unawa sa ugat ng problema. Panloob na pamamahala, ang tunay na lihim. Ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ay ang ayusin ang iyong pamumuhay upang mapabuti ang sensitivity sa insulin at maiwasan ang paglabas ng higit pa. Bawasan ng husto ang mga asukal at pinong harina, puting tinapay, pasta, pastry, soft drinks, ang mga ito ang gasolina ng mga acrocordones. Dagdag pa ang pagkonsumo ng fiber, gulay, legumes, whole grains, gumalaw ng higit pa. Ang ehersisyo ay nakakatulong sa iyong mga kalamnan na gamitin ang asukal at pinapabuti ang sensitivity sa insulin. Pamamahala sa stress at mahusay na pagtulog ay nakakaapekto rin sa insulin resistance. Ang diskarte na ito ay hindi gagawing mahulog bukas ang mga acrocordones na mayroon ka na, ngunit ito ang tanging tunay na estratehiya upang huminto ang paglabas ng mga bago at sa daan ay mapabuti ang lahat ng iyong kalusugan. Panlabas na pamamahala para sa mga umiiral na. Para sa maliliit na acrocordones na mayroon ka na at nakakaistorbo, ang pinakamabilis, ligtas at epektibong option ay laging isang 5 minutong pamamaraan sa klinika ng dermatologist. Ang ilang pasyente ay sumusubok ng mga bagay tulad ng tea tree oil, ngunit ang ebidensya sa agham ay lubhang mahina at maaaring makairita sa balat. Kung tapat ako, hindi sulit ang panganib. Hakbang 3. Pagkilala sa mga limitasyon. Kailan laging kumonsulta sa profesional? Ang paggamot sa sarili ay may malinaw na mga limitasyon. Dapat mong itigil at hanapin ang isang dermatologist ng walang pag-aalinlangan kung ang sugat ay nasa mukha, genital area, o anumang sensitibong lugar. Ang sugat ay dumudugo, sumasakit, nangangati o mabilis na nagbabago. Ito ay mga senyales ng alarma. Mayroon kang napakaraming sugat, may diabetes, mahinang sirkulasyon, o compromised na immune system. Pagkatapos ng 2 o 3 buwan ng pagtrato sa isang kulugo ng may katapatan, walang nakikitang pagbuti. Ang pamamaraan na ibinahagi ko ay isang pilosopiya. Kilalanin ang iyong balat. Kumilos ng may pag-iingat at igalang ang iyong mga limitasyon. Iyon ang tunay na lihim. Konklusyon. At sa ganito ay isinasara natin ang bilog. Nagsimula tayo sa pagkabigo at narating ang punto ng kalinawan at kontrol. Ngayon ay natutunan mo na pag-iba-ibahin ang isang viral na kulugo mula sa isang acrocordon na madalas ay senyales ng iyong panloob na kalusugan. Naintindihan mo kung bakit hindi mo na muling gagamitin ang sinulid o gunting para sa mga sugat na ito at higit sa lahat, ngayon ay mayroon kang ligtas na protokol upang kumilos. Ang aking layunin ngayon ay hindi bigyan ka ng mahiwagang reseta, kundi isang bagay na mas mahalaga. Ang kapangyarihan na gumawa ng mabuting desisyon tungkol sa iyong sariling balat. Sa susunod na makakita ka ng sugat, ay huwag matakot, kundi magkaroon ng kumpiyansa na alam kung ano ito at ano ang gagawin. Ang tunay na kagandahan ng balat ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa kanyang kalusugan. At ang kalusugan ay binubuo sa pamamagitan ng mga desisyong may kaalaman at may pasensya. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kalinawan na hinahanap mo, ang pinakamahusay na paraan upang pasalamatan ako ay sumali sa komunidad na ito ng may kamalayan sa kalusugan.
Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. Tuwing linggo ay nagbabahagi ako ng praktikal na payo batay sa agham na ipinaliliwanag ng simple mula sa doktor patungo sa pasyente. At ngayon ay nais kong basahin kayo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Malinaw ba sa'yo ang pagkakaibang ito? Nasubukan mo na ba ang anumang gamot sa bahay? Ang inyong mga karanasan ay nagpapayaman sa ating lahat. Salamat sa pagsama sa akin. Mag-ingat kayo, alagaan ang inyong balat at tandaan. Ang pinakamahusay na desisyon sa kalusugan ay laging isang desisyong may kaalaman. Hanggang sa susunod.